Wag, wag niyo bubuksan ang tent kapag may kumakatok dahil hindi lahat ng kumakatok ay gustong pumasok. Isang magandang gabi mga ka-horror. Ako ho si Rafael. At ang ikikwento ko sa inyo ay isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung ito ba ay simpleng takot lamang o isang bagay na mas malalim pa, mas matanda at mas madilim pa sa mismong kagubatan na pinasok namin. Nangyari ito ilang taon nang nakalipas sa paanan ng bundok Makiling sa Los Baños. Matagal ko na pangarap na makapag-camping sa lugar na iyon dahil sa mga kwento tungkol sa malamig na hangin, malinaw na batis at tahimik na kalikasan. Kasama ko ang 3 kong kaibigan noon at plano naming magpalipas ng 2 gabi malapit sa isang bahagi ng gubat na hindi masyadong dinadayo ng turista, malapit sa likuran ng UPLB Forestry. Pagdating pa lang namin ay may kakaiba na akong pakiramdam, Buspaw. Hindi iyon takot agad, kundi parang mabigat na hangin na tila nakadikit sa balat. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik na para bang ang mga ibon at insekto ay nagtatago. Habang papalalim kami sa trail, napansin kong unti-unting nawawala ang ingay ng mundo sa likod namin. Ang mga yabag namin ay parang sumisipsip ang lupa sa tunog at kahit ang huni ng hangin ay tila pinipigil ng mga puno. Nakapili kami ng pwesto malapit sa isang maliit na batis. Ang tubig ay malinaw, Buspaw, ngunit may kakaibang lamig. Hindi ito ang normal na lamig ng tubig gubat. Ito ay lamig na parang galing sa ilalim ng lupa na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Habang nagtatayo kami ng tent, napansin kong ang mga puno sa paligid ay may mga bakas ng hiwa at ukit na hindi ko maintindihan. Hindi ito mukhang bagong gawa at hindi rin ito mukhang simpleng vandalism lang. Parang mga simbolo na paulit-ulit, paikot at magkakarugtong. Pagsapit ng dilim, Buspaw, ay nagsimula ang unang kababalagan. Habang nakaupo kami sa paligid ng apoy, napansin kong ang apoy ay tila hindi sumasayaw ayon sa direksyon ng hangin. Ang apoy ay nakaturo lamang sa isang direksyon, papunta sa mas makapal na bahagi ng gubat. Kahit anong galaw ng hangin ay hindi nito nababago ang hugis. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa bato ko at nang lingunin ko ang kadiliman sa pagitan ng mga puno ay parang may nakatayo roon na hindi ko maaninag ang anyo. Habang tumatagal ang gabi, Buspaw, nakarinig kami ng mga yabag. Hindi ito mabilis o mabagal, kundi sadyang kontrolado. Parang may umiikot sa kampo namin. Sinusukat ang distansya, tinitignan ang bawat galaw. Una ay inisip kong baka hayop lamang, ngunit ang mga yabag ay masyadong pantay at mabigat para maging aso o baboy damo. Ang mas nakakatakot ay ang sandaling huminto ang mga yabag sa likuran ko at tila may huminga ng malalim, malapit sa aking tenga. Ang hangin ay naging mas malamig at ang apoy ay biglang lumiit na parang pinisil ng isang kamay na hindi namin nakikita. Bandang hating gabi, Buspaw, ay nagsimula ang mga tunog mula sa batis. Ang tubig na kanina ay banayad ay tila may hinahampas mula sa ilalim. May mga sandaling para bang may umaahon at muling lumulubog. Ang anino ng mga puno ay gumagalaw kahit walang hangin. Napansin kong ang mga simbolo sa puno ay tila mas malinaw sa liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang, ngunit para bang nag-iiba ang hugis nila habang nakatitig ako.
Kinabukasan ay nagising kami sa kakaibang ayos ng kampo. Ang mga gamit namin ay bahagyang nailipat, hindi sapat para masabing ninakaw, ngunit sapat para masabing merong gumalaw. Ang apoy na dapat ay abo na lamang ay may bahagyang usok pa rin kahit hindi na ito mainit. Sa lupa ay may bakas ng paa na paikot sa tent namin. Hindi ito sapatos, hindi rin ito paa ng hayop, parang paa ng isang tao, ngunit mas mahaba ang mga daliri at mas malalim ang pagkakabaon sa lupa. Sa ikalawang gabi, Boss Paway, nagpasya kaming manatili pa rin. Marahil ay dahil sa katigasan ng ulo o sa pagnanais na patunayan na walang dapat ikatakot. Ngunit mas naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Ang mga puno ay tila mas malapit kaysa dati. Ang trail na dinaanan namin ay parang nag-iba ang hugis. Ang mga bato at ugat na natatandaan ko ay wala na sa dati nilang pwesto. Habang papalalim ang gabi ay nagsimula ang mahinang tunog na parang pag-awit mula sa malayo. Hindi ito malinaw na kanta, kundi parang sabayang pagbulong ng maraming tinig. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng mas mataas na bahagi ng bundok. Ang apoy ay muling tumuro sa parehong direksyon at ang usok ay hindi umaakyat kundi gumagapang pababa sa lupa. May sandaling napatingin ako sa pagitan ng dalawang puno, Buspaw, at nakita ko ang isang anyo. Hindi ito malinaw, ngunit alam kong may hugis ito na hindi puno at hindi rin bato. Ang taas nito ay halos kapantay ng pinakamataas na sanga at ang galaw nito ay parang pagyuko ng dahan-dahan. Ang buwan ay natakpan ng ulap at sa isang iglap ay nawala ang anyo. Nang mag-umpisa ang madaling araw ay may napansin akong kakaiba sa sarili kong anino. Hindi ito tugma sa sarili kong galaw. Habang ako ay nakatayo, ang anino ko ay tila nakatingin sa ibang direksyon. Nang lingunin ko ang pinagmula ng liwanag, wala namang ibang ilaw, Buspaw, kundi ang natitirang apoy. Ngunit ang anino ko ay mas mahaba at mas manipis kaysa sa dapat. Pag-uwi namin sa Manila ay inakala kong matatapos na ang lahat, Buspaw. Ngunit sa mga sumunod na gabi ay nanaginip ako ng parehong kagubatan. Sa panaginip ko ay bumabalik ako sa parehong pwesto at ang apoy ay patuloy na nasusunog kahit wala akong inilalagay na kahoy. Sa paligid ng apoy ay may mga aninong nakaupo at sa gitna nila ay may bakanteng pwesto na tila para sa akin. Hanggang ngayon, Buspaw, ay may mga sandaling naaamoy ko ang amoy ng basang lupa at usok kahit nasa loob ako ng bahay. Minsan ay naririnig ko ang mahinang yabag sa labas ng aking kwarto tuwing hating gabi. At sa tuwing sumasapit ang malamig na gabi, pakiramdam ko ay may apoy na muling tumuturo sa isang direksyon, paakyat, papalalim, sa bahagi ng kagubatan ng bundok makiling na tila hindi pa tapos ang kwento. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.